God bless po mga kapamilya. So welcome to our global online Bible study and prayer. So tayo po'y global. So purihin po ang Panginoon. So ano po, bibigay lang ako ng mensahe na pasasalamat sa ating mga kapamilya, no? At dito po nga, babasahin ko itong sa John 1:12. Sinabi po dito ay, "But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn." Ito po, John 1:13. They are reborn not with a physical birth, resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. So, rebirth, reborn, or born again. Lahat po lang tumanggap sa Panginoon ay po tayo po yung na-reborn, na-born again. At sinabi dito, a birth that comes from God. Kaya po tayo, we're all in God's family. So, welcome in our God's family. Muli po ay ako yung nagpapasalamat ng lubos sa mga tao na ating kapamilya rito. Hindi na ako magme-mention ng pangalan, ang dami na natin. No? Eventually, later on, ating siyempre i-mention ang natin na pangalan, napakadami. Lahat po nang bumubuo ng nitong ating family dito. Kahit hindi po kayo nakaka-appear dito sa atin, ipinapabot ko po din ng pasasalamat. At alam ko po na yung na-experience nga po natin yung ating live Bible study, di ba? Mahina signal. O di kaya yung minsan, depende ko sa nandun kayo, maraming mga noise barrier, no? Ganun pa man ay yung so kung yung pong mga video na minapupulot kayo, no? Pwede po kayong mag-request. It's either kung ito po ba sobrang haba o maikli, o pwede po natin i-simplify kung minsan parang siguro masyadong haba yung video, no? So, ganun pa man ay I'm trying my best. Yung bagay na, anumang bagay na maaring maging isang benefit ba, yung mga hinahaluan ko na lang ng mga joke para bang tawag dito yung may konting good vibes pa. May konting joke. Ayun, yung haluan natin. So, meron ako dito yung pong ating yung isa nating naging lesson ng Bible study. So yun pong about yung pong yung naghahasik o yung ano ba title nito? Yung The Parables of the Sower. Yung pong parabola no pong naghahasik. Ano po? Meron po ako doon meron ako doon kasabihan na kung ano yung itinanim ay siya yung sisibol, Bakit? Kasi ganito yun, So nung bata pa kami, 6, 7 years old, 8 years old, 9 years old. So hanap buhay nga po namin sa probinsya, sa bundok, na magkakaingin, na magtatanim ng mais. So, pagdating ng umaga, Mayo, uulan yan, malamig-lamig yan, ng mga bandang alas 5 ng umaga, alas 6 ng umaga. Pag umulan yan, gigisingin kami ng tatay ko niyan, at kami magkakapatid, 3 pa kami noon. Magtatanim ng mais, Tapos ang tatay ko yung daladala yung asaruls, siya yung naghuhukay. Naghuhukay. Kami naman, may dala kaming bao. Meron kaming isang malaking parang timba siguro. Doon namin iniipon yung pantanim na mais. May tubig pa yun may tubig. No? Binabad yung magdamag. Tapos kukuha kami nakalagay lang sa bao na gano'n. Then, may rules. Maximum, 3 bottle na mais, maximum. 3, 2, gano'n. So, talagang, kasi pag dumami kasi yung lumay-lagay mo ng 5, hindi masyadong malusog yung mais. Nagsisiksikan, So, 2, 3, gano'n. Pero talagang bilisan kami kasi ang bilis na tatay magbutas ng ng butas. Kami naman din ang mga kukuya ko at saka si Chris. 3 kami magkakapatid. Lagay mo yung mais, 3, tatabunan mo yan sa bulan. So, kaso may alas 12 na, nagugutom na kami. Sabi ko. Ang kuya yata nagtanong pa, o tatay yata sabi niya, sige, pag naubos yung binhi na hawak niyo sa bao, kakain na tayo. So, medyo matalino. Smart. Bata pa kami, smart namin. Pag ginawa namin, di ba, may regulasyon, 3 lang ilalagay, Ginagawa namin. Hindi takot na lang, Siguro may 10 minsan nalalagay sa butas. So, minsan, pag di pala namin ikot na gano'n, nagulat ng tatay ko. Biglang naubos yung aming mga dalang, mga pantanin. Tatay, ubos na ho. Hindi naman siguro kita ng tatay ko talagang kadami pa yung laman ng baho. So, naniwala siya. Natapos na. Lagyan namin mga 10, mahigit pa minsan. Ito kaya ng problema. After ng mga
siguro, ano ba yun? 1 week ba yun? In 1 week yata, ano, nun, sumisibol yung mais, 2 weeks. Naku po, ito na. Isang 12 siguro yung sumisibol. Nakita ng tatay namin. Ang dami na inilagay sa butas. Ang dami ng mais. Kaya, hindi namin naisip yun. Akala namin matalino kami, ano? Dahil damihan na lang ang lagay sa butas para mabilis nang matapos yung maubos yung mais na pangtanim. So, para kumain na. Kaso, nung magsibulan, doon sa pababa sa akin, tatay ko, ang dami nito. So, pagka gano'n naman kasi, naaagapan. Pwede mo kasi ano yun eh. Kukain mo ulit, tapos tanggalin mo. Ilagay mo tatlo-tatlo lang. So, yun po yun, kung ano po yung itinanim yun, nagsisibol, ano? Yun po yung, ating. So, anyways, yun pa isang ano, yung, parang ano lang ito, recap lang ito na ating Bible study na yun, no? Yung parables po ng, yung mga nagtatanim. Isang quick recap lang po. Siyempre, ang talagang naging konsepto, no? Naging nangyari talaga dun sa parables na yun. Ay, inihawig yun sa ano, parang ikaw na Panginoong Jesus dun sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sorry po, wala yung aking papel. Di bale. So, yung the parables na yun sa Matthew 13 na yun, ay yun, ano, yung, di ba, ang isa doon yung nagtanim, ay ano, sa ano doon, sa daan, napatapon yung mga pagtanim. Yung iba naman sa, mas marami pa yung lupa kaysa bato, di ba? Yung bato, mas marami pa yung bato kaysa lupa. No? Yung iba naman, maganda nga yung lupa siguro, pero maraming mga dawag o yung mga matitinik na puno. So, siyempre, ibig sabihin, ano ba hindi masyadong gaganda yung tanim. No? So, ang isa doon ano natin ay ang talagang sinabi doon ay parang yung salita ng Diyos ang sinasabi ng Panginoong Jesus. So, marami na silang napapangaralan no, na nakaharinig ng kanyang yung the message about the kingdom of God. So, na-share na niya. Tapos, hindi na sila sumunod sa Panginoong Jesus. Ngayon, nandun naman yung mga Pariseo, nandun nga yung mga, tinuturo pa yung mga teacher of the law, yung mga, yung mga opposition ng Panginoong Jesus. Ano? So, nawawala, para bang yung mga tinuturo ng Panginoong Jesus. Kasi, di ba mababago na yung from old teaching, may bago na tinuturo, the new covenant of Christ, ano? The new way of salvation through Jesus Christ. Hindi matanggap yun ng mga mga Hudyo na yung mga hindi pa nila yung mga teachers of the law. So kanilang yun ginagawa nila ng paraan para ma-brainwash ulit yung mga tao. Sumunod na sa Panginoong Hesus, naalaman na nila kung paano yung mga katuruan. Tapos kaso kakaunti yung nila. Ang parang yung kanilang puso ay yung parang yung tigang na na kumbaga sa hindi nila ma-absorb yung salita ng Diyos. Madali pang matanggal, madali pang ma-snatch ng mga pag sila naturuan ng ibang katuruan, wala na, nakalimutan yung na-overcome na yung dating itinuro. Kasi po yun, hindi masyadong nakatutok yung sumusunod lang ng lang yung parang seasonal lang yun. Para din po yung halimbawa, seasonal tayo sa church, wala lang tayo makarating ng salita ng Diyos, tapos parang hindi sila continuous. So, nahina din yung ating faith. So, hindi masyadong lalago yung ating, yung ating pananampalataya, hindi lalago yun. Narinig natin yung word of God, parang walang follow-up, So yun yung o di kaya kayo may nakakarinig, pero kayo may napapalagitan ng mga tao na ang community ay yung masyadong contaminated, So mas maganda rin yung be surrounded with the Christian people. Katulad po dito, alam ba, sa ating place dito, kung dito lagi tayo nakikita, di ba, nandito yung atmosphere, about in love one another, di ba yung mga ganun, puro positive po tayo dito. So di ba mag-iiba yung ating atmosphere? So malaki pong iba yun. Bagaman po hindi tayo strictly ganun kalalim ang ating doctrine sa ating pag-aaral, ang mahalaga dito tayo ay ang ating sinusunod na katuruan ng Panginoong Jesus ay tayo nahuhubog yung palagi dito yung pakumbaba, di ba? Yun naman ang focus na niya, pakumbaba, matuto tayong maging humble, lagi ito yung ating love God, love one another. Doon na lang tayo magpa-ikot-ikot, di ba? Lagi natin maalaala araw-araw, teka muna. Parang kaya natin naging selfish, di ba? So, yung pag naramdaman po ng kapwa, yun ay, siyempre, mag-iiba na po ang atmosphere. Ngayon, halimbawa po, sa isang conversation, kung halimbawa, parang ramdam mo na, yung dating ng isa, medyo kakaiba. Siyempre, ganun, parang nangyayari, parang patasan, di ba? So, kung ang dating po ng isa pong community, pababaan po, yung humble, mas maganda yan, di ba? Walang less ang conflict, po. So, yun lang po yung tinatawag ko po itong isang
akin pong message ko po sa ating mga kapamilya rito ay nagpapasalamat po ako at sa una sa ating Panginoon, yung pong ating pagtitipon dito, hindi ko po matapos talagang maisip kung paano ito nabuo, pero dahil parang ini-imagine ko lang po ito, the very beginning or last year ko po pa itong matagal ko itong desire. Sabi ko, ano ba yung, sabi ko lagi pinapalangin ko, Lord, ano ba yung bagay na pwede kong gawin na yung para sa'yo, di ba? Para sa'yo. So ngayon, nakikita ko naman, naniniwala ako ito para sa Panginoon kasi nakikita ko na dumadami tayo rito, tapos ang ating pong focus ay align yung direction po natin para sa Diyos, di ba? So yun po yung yun yung sa akin dito nagbibigay ng motivation. Hindi ko halos hirap kasi na mag-type, so every time na makita kami nag-upload nun, gusto ko sa ating room, gusto magpasalamat, pero salamat po sa inyo lahat. Kayo po lahat yun, bata, matanda, kasama po dito. Tayo po patuloy yung ating dito kung siyempre kung nararamdaman po yung nag-bless kayo para ba naiibsan tayo sa ating mga problema sa buhay, maraming masyadong nakakontaminate ang ating isip. O kung maganda po ditong atmosphere, mag-invite lang kayo na kaibigan po, kamag-anak, po. So, isa pong pagpapala na nakakaroon ng ganitong community, no? Community na ang focus natin dito yung parang yung positive, ibang kasama natin ang Diyos, di ba? Yung ating mga meron tayo dito, ito parang ito yung number one natin dito, ang tools natin dito, the Word of God, di ba? Yun yung ating tools dito na mamagitan kasi yun yung ating topic. So lagi po nasa God is always in our midst, in the presence of the Holy Spirit. So yun po yung isang ating pinaka isang motibo dito, di ba? Hindi lang basta simply kwentuhan, pero okay, maganda yung magkwentuhan. Salamat sa mga kapatiran, sila nagkakakilala na po dito, okay lang yun, kumusta kayo, taga dyan pala kayo, taga doon, tapos ibang susunsunin niyo yung kung saan ang pinanggalingan, sino ka mag-anak. Maganda po yun kasi parang nagkakakilala talaga sa isa't isa. So salamat po sa buhay ng isang bawat isa at muli po ay ito isang ko yung isa ko pong acknowledgement na acknowledge ko po yung puso ng bawat isa na salamat po sa bawat isa. Nandun yung inyong effort na makipag-participate. Nalulugod po nito ang Diyos, di ba yung nasa Mark 3:35, di ba yung ating last time natin na pinag-aralan, yung sinabi ng Panginoon Jesus na yung mga nakapaligid sa Kanya na hindi niya hindi niya sumusunod lang sa Kanya. Sabi niya yun yung kanyang brother, sisters and mother. So ibig sabihin yun yung true family niya, So tuloy pa po tayo magtitipon dito, tayo sa kanya salita po ng Panginoon Jesus. Dito po, siya po ito yun, sa Panginoon Jesus. Nakapaligid tayo sa Kanya. So siya naman po yung sinasabi, this is my true family, di ba? Tayo po yung pamilya. Kasi sabi po ng Panginoon Jesus, whoever doing my God's will, ay yun daw kanyang true families. At ang pakikinig po ng salita ng Diyos, ang pagbabasa o pakikinig, ay it's a God's will, yung pikaloob ng Diyos. Ano po? So muli ay salamat po sa inyong muling patuloy na pakikijoin, at yung pong Bible study natin ay na live ay Monday MWF na nagsisimula po ng 8 dito, so 9 o'clock po sa inyo, and again naggumagawa po tayo ng recap na video, kayo na lang po bahalang manood. Muli po salamat po at God bless, at tayo po sama-samang nananalangin sa sino man po na ating mahal sa buhay, kaibigan. Ilapit po natin ang prayer. Maaaring yung iba po, they are suffering with sickness or ano man po. Maaari pong involved ng COVID na sickness po. Tayo sama-sama po tayong panalangin sa pamagitan po ng ating pong banal na Ama na mapagmahal at maawain. Na siya po ang the God of the healer. And by the power of the Son Jesus Christ, by the guidance of the Holy Spirit, sila po ay ating pinapanalangin na nawa ay the love and mercy be upon them. Lahat ng pangailangan natin ay ating ilapit. At maraming pong salamat sa lahat, at God bless po.